Nagsalita ho ang taong bayan. Mga kaboses, mga retiradong opisyal ho ng Armed Forces of the Philippines at PNP. Pati mga miyembro ho ng uniform personnel, UP Vanguard, civil society at iba't ibang civic organizations po ay nagkaisa upang ipahayag ang kanilang pagkabahala ho sa 2025 proposed national budget na ipinasa ho sa Kongreso. Sa kanilang open letter ho, kapapasok lang ho ito na balita mga kaboses. Sa kanilang open letter ho, para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binatikos nila ang questionableng pagbabago ho sa General Appropriations Bill. Kumpara ho sa orihinal na National Expenditure Program o NEP na isinumiti ho ng Malacanang. Mga kaboses, babasahin ho natin itong open letter ho na inilabas ho mga kaboses ng isang Facebook page na hukbo.ph mga kaboses at na-share na rin ito ng mga DDS supporters mga kaboses itong open letter na ito. Viral na nga ito sa social media ngayon mga kaboses. Tingnan natin. Ayon po sa nakasulat mga kaboses, open letter to the President of the Republic of the Philippines. President Ferdinand R. Marcos Jr. Dear Mr. President, sabi ho dito, we, the retired and concerned members of the Armed Forces of the Philippines, AFP, the Philippine National Police, uniform personnel, UP Vanguard, civil society and civic organization and concerned citizens of the Republic are writing to you today to convey our serious concerns regarding the questionable deviations of the approved General Appropriations Bill 2025 from the National Expenditure Program o NEP that Your Excellency submitted to Congress. These changes are the remarkable upgrades. Naka-highlight to and new items which are unnecessary and which favor less important needs at the expense of the most basic needs of the Filipino people, including the welfare and security of our country. Naka-highlight rin po ito, we sincerely request Your Excellency that the budget be returned to Bicameral Conference Committee for a thorough, comprehensive, and transparent assessment to ensure that allocation are consistent with the nation's priorities and address the most pressing needs of the Filipino people. Nandito na ho mga kaboses, na-flash ho natin sa screen yan. Makikita nyo ho yung concerns, Kasi concern ho ang mga retired AFP personnel, pati na ho mga uniform at iba pang mga support organizations mga kaboses. Talagang concern sila sa lumabas ngayon na General Appropriations Bill. Hindi po ito napirmahan ng ating Presidente Marcos mga kaboses, kaya ngayon sila ay nananawagan ho, sa ating Presidente na siya sa ating maigi. At dapat makinig si Presidente Marcos mga kaboses sa hinaing ng taong bayan mga kaboses, kasi sobrang dami ho nito nasa 100 more than 100 ho yung nag-sign dito mga kaboses ng ang open letter na ito. Nasa 193 po mga kaboses ang nag-sign dito mga kaboses. Tingnan ho natin ito po mga concerns nila. Shortcut ko na ho mga kaboses. Unang-una ho, ipinunto nila ang hindi ho makatarungang pagtaas ng budget ng ilang ahensya tulad ho ng Senado.
Hindi ho makatarungan raw ang pagtaas ho ng pondo ng Senado. Tumaas ho ito sa 13.93 billion daw. Mga kaboses, ha? Mula ho sa 12.83 billion, may dagdag ho na 1.1 billion pesos. Hindi rin ho makatarungan, mga kaboses, ang pagtaas ho ng budget ng Kamara de Representantes. Nasa 33.67 billion pesos po, mga kaboses, mula sa 16.34. Grabe po, yung doble, halos doble, sobra doble ho. 106% po ang pagtaas, mga kaboses. Pati ho sa DPWH, mga kaboses, ano po, umakyat ho sa 1.11 trillion mula ho sa 825 billion lamang. Dinagdagan ho, mga kaboses, ng 288.65 billion. Pangalawa ho ng kanilang kinikestyon, mga kaboses, ang 26 billion pesos na biglang naidagdag para sa AKAP Fund. Na yun ho sa kanila hindi malinaw at kulang ho yan sa transparency. Ito po ang pinaka main concern. Kasi sino nga ba ang mga nawalan? Habang ang ilang ahensya, mga kaboses, ay nakatanggap ng sobrang budget, maraming critical na sektor ho naman ho ang binawasan. Gaya ho ng sektor ng agrikultura. Binawasan ho ng 20 billion pesos. Ang edukasyon natin sa DepEd, may bawas ho na 22.57 billion pesos. Sa atin pong DOH, mga kaboses, may bawas sa 25.8 billion pesos. Sa DOLE ho, mga kaboses, sa ating mga workers, ano po, nasa 18 billion po ang bawas. Sa DSWD naman ho, may pinakamalaking kaltas na 96.92 billion pesos. At lalo na ho sa Special Purpose Fund, SPF, na nawala ho ang 125.44 billion. Dito sa DSWD, napakalaki hong nawala, mga kaboses. Tingnan ho ninyo, ano ba yung talagang main objective, no, nitong AKAP Fund, mga kaboses? Unang-una ho, no, pumupunta ho yan doon sa mga opisina ho ng mga congressman na labho nila. Nalabho ng administrasyon, mga kaboses. Siyempre, ang hindi makakatanggap ng mga funding sa kanilang mga opisina, mga kaboses, siyempre yung mga hindi sa kanila, yung antay sa kanila, mga kaboses. Pati ho Senado, paghahatian ho, kung sino ho yung mga bumoto doon, may mga AKAP fund ho. Now, isang ayuda po yan, mga kaboses, para raw ho sa mga mahihirap. Dito ako nagtataka, mga kaboses, meron na tayong Department of Social Welfare and Development, but tinake over pa yan ng mga legislative natin o mga mababatas natin. Nawala naman ho yan sa konstitusyon natin, mga kaboses, na maghawak sila ng pera, na napakalaking mga pera, mga kaboses, itong ating legislative, para ipamigay sa mga tao, kasi may ahensya na tayo na dapat mamigay niyan, mga kaboses, for transparency and accountability and for fairness po, mga kaboses. Kasi iniiwasan po dyan, ano po, ito hong pamumulitika. Kasi syempre pwede magagamit ho, no, ang pwede hong magamit yung pera, mga kaboses, ano po, na funding nila sa kanilang opisina, pwede ho siyang maging tulay, no, sa pagpapabango ho ng kanilang pangalan. AKAP Fund, ayuda from the office of... Napakagandang tingnan, pakinggan, mga kaboses. Kaya siguro ayaw nila, no, na ilagay dito sa mga importante na mga ahensya, mga kaboses, kasi talagang inilaan nila, mga kaboses, para magbigay ng unsustainable programs. Ang mga hindi ho sustainable, mga kaboses, na hindi naman talaga direktang nakakaapekto sa pangkalahatan, mga kaboses. Itong ayuda, mawawala lang yan Hindi yan sustainable, pero ito mga naiwanan, mga kaboses, sa iyong mga ahensya sana na makakapag-create ng mga sustainable na mga programs, mga kaboses. Kaya siguro hindi nila binigyan ng budget, ano po, kasi nga itong mga ahensya na ito,
hindi naman magkakautang na loob yung mga tao sa mga agencies na to. Mas mabuti na yung magkautang loob yung mga tao, no, sa politikong nagbigay sa kanilang ayuda. So yan yung thinking nila eh. Ano po mga kaboses, naku po. Hindi na ito bago sa ating panahon ngayon mga kaboses, lalo na malapit na hong eleksyon. Ito po yung pinakamalala na talagang kinalampagan ho ng mga uniform personnel at ang mga retirado ho ng Armed Forces of the Philippines. Ito nga ang pagbawas ng gobyerno mga kaboses ng 15 billion pesos ho na pondo para sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Ang kaltas na ito ho nagdudulot ng malaking hamon sa kakayahan ng bansa na protektahan ho ang soberanya ito. Ano po, soberanya ho ng Pilipinas mga kaboses. Now, yung mga nakaraan ho sa kasaysayan ho mga kaboses, may mga series of kudita, yung mga nangyayari mga kaboses. Sinilabanan ho ng mga sundalo mga kaboses itong korupsyon ng gobyerno kasi kulang sila sa suporta noon. Ano po, panahon ni Gloria. At sino pa yung mga presidente noon mga kaboses na talagang kinalampag nila, ano po mga kaboses, yung gobyerno kasi sa kawalang suporta ho. Sana ho wag na ho itong hintayin pa ng ating gobyerno kasi ayan may mga open letter na pinirmahan ho yan sa 193 na katao mga kaboses mula sa Armed Forces, PNP, mga retired mga kaboses, mga private individuals, mga iba't ibang sektor. Ano po, mga kaboses, nananawagan ho ang grupo na ito kay Pangulong Marcos Jr. na muling balikan ang budget. Ano po, para matiyak ang pagwawasto ho ng mga arbitraryong pagtaas at kaltas, ano po, na hindi tumutugon sa tunay na pangangailangan ng bayan. Isa pa ho rito ay ang pagbabalik ho ng sapat na pondo sa mahalagang sektor tulad ng agrikultura, edukasyon, kalusugan at social welfare mga kaboses. Pagsisiguro rin ho ng transparency at pananagutan sa lahat ng hakbang ng budgetary process mga kaboses. Ito ang tanong ng bayan, ano po? Bakit tila mas inuna ang pondo para sa ilang ahensya habang pinapabayaan ang mga serbisyong direktang nakakaapekto ho sa pang-araw-araw na buhay ho naming mga Pilipino? Ang pondo para sa kalusugan at edukasyon na napakahalaga para sa kinabukasan ng bansa ho mga kaboses, binawasan pa ng ating gobyerno. Ito pong hamon natin sa ating pamahalaan ng 2025 national budget kasi nahihirapan rin yung presidente natin na magpirma eh. Ang 2025 national budget mga kaboses ay maaaring maging refleksyon ng malasakit ng administrasyon ho sa bayan. Ngayon kung ganyan lang ho, papabayaan yan, posible ho mga kaboses na baka kakalampagin ho talaga ng taong bayan itong gobyerno na to. Ano po mga kaboses, kailangan ho ng agarang aksyon upang matugunan ang mga isyong ito at masigurong ang pondo ng bayan ay ginagamit ho para sa ikabubuti ng lahat. Ano po? Lalo na ng mga pinakamahihirap ho na sektor. Now, mga kaboses, anong masasabi mo sa mga pagbabagong ito? Sang-ayon ka ba na dapat unahin ang agrikultura, kalusugan at edukasyon kaysa sa dagdag ng pondo ng mga lawmakers natin? Dapat nga bang gawing mas malinaw at transparent ang proseso ng pag-aproba ng budget? Mga kaboses, huwag tayong magbulag-bulagan. Ang pera ho ng bayan ay para sa bayan. Ano po mga kaboses? Kaya ho, ano po sa tingin ninyo at ano po ang inyong opinion? I-comment nyo sa baba mga kaboses. Maraming Pilipino ho, kabilang ng mga retiradong opisyal ng AFP, PNP, mga miyembro ng civil society
ang nananawagan na ibalik ang budget sa Bicameral Conference Committee. Na layunin mga kaboses ay tiyakin ang pondo ay tumutugon sa tunay na pangangailangan ng bayan mga kaboses. Na tayo rin mga Pilipino, hindi dapat manahimik, magtanong tayo, magbantay at manindigan. Hindi masama ang pagtatanong lalo na't ito ay pera nating lahat. Mag-comment, magbahagi ng opinion at makiisa sa usaping ito mga kaboses sapagkat ang pagbabago ay nagsisimula sa isang boses na handang ipaglaban ang tama mga kaboses. Please subscribe, like and share mga kaboses sa ating video na napag-usapan ngayong araw. Mga kaboses, i-click nyo na rin ang notification bell para notified po kayo sa lahat ng mga kaganapan sa ating bayan. Vox Populi PH po, maraming salamat and God bless sa inyo lahat. Bye-bye!